Quiet lang po kayo ha, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Oh. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. Sana all! Sana all! So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Alright, mag-reaction tayo ito mga kababayan sa bagong statement ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol pa rin po dito nga sa pag-imbestiga daw ng NBI or iimbestigahan ng NBI yung mga sinasabi nilang anomalya di umano noong 2019 Southeast Asian Games na kung saan ang Pilipinas nga ang itinanghal na overall champion, na tayo yung nakakuha ng pinakamaraming gold medal nung Southeast Asian Games na yun noong 2019 at pinuri pa nga yung ating mga sports facilities doon sa New Clark City sa Tarlac dahil maganda daw yung pagkagawa. At ngayong araw ay naglabas ng statement ang Malacanang na nagsabi na naimbestigahan na daw at naabsuelto na itong si DPWH Secretary Vince Dizon, na kung saan siya po yung tumatayong presidente at CEO ng BCDA noong panahon na iyon, noong 2019. Ang BCDA po or Basis Conversion Development Authority ang siyang naatasan na manguna dito sa pag-construct ng mga facilities na ito dito sa New Clark City para gamitin na or ginamit nga noong 2019 SEA Games mga kabayan. At ngayon, sinabi mismo ng Malacanang na absuelto na daw itong si Vince Dizon na ngayon ay sekretary ng DPWH ng Marcos Administration, na noon ay siyang nanguna dito sa BCDA para dito sa proyektong ito sa Southeast Asian Games. At nauna na rin po yung sinabi at di-deny na walang kinalaman dito si Senator Alan Peter Cayetano sa lahat ng proseso sa pag-construct ng facility na ito dito sa New Clark City. Although si Senator Alan Peter Cayetano yung in charge dito sa SEA Games, pero wala siyang kinalaman dito sa mga pag-construct, sa lahat ng mga kailangan, pag-acquire ng mga materyales, lahat sa pagkuha ng contractor. It was done all by the BCDA, according dito sa testimony or statement ni Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan. At dito hinamon nga po ni Senator Alan Peter Cayetano na
kung mag-imbestiga itong NBI, itong DOJ, ay dapat mag-imbestiga rin po, no, or hayaan na mag-imbestiga rin itong sila Senator Alan Peter Cayetano at mga kasama niya sa minority. Imbestiga nila itong sa flood control nga din, mga kababayan, no, para fair, no, all out ang pag-imbestiga sa dito sa NBI, sa SEA Games, at dito naman sa kay Senator Alan Peter Cayetano, all out rin po sila sa pag-imbestiga sa flood control corruption, mga kababayan, kasi nalalapit na po, no, ang suna ni President Bongbong Marcos. Kaya ngayong darating na July 27, no, yung kanyang SUNA 2026, at abangan natin kung ano kaya yung kanyang ibibida na naman ngayong taon, mga kababayan, no, sa kanyang SUNA. At balik tayo dito sa buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano, na sinabi niya na hindi masyadong halata, no, itong galawan ngayon ng NBI, ng DOJ at ng Malacanang, no, dito sa SEA Games na investigation nila. At si Vince Dizon nga ay naimbestigahan na daw at naabsuelto na noong pag-iimbestiga na dito sa 2019 na Southeast Asian Games, no. At si Senator Alan Peter Cayetano ay mukhang tinatarget nila dahil hindi pa daw ata na imbestigahan, mga kababayan, no. At para sa aking opinion ay malinaw yung galawan nila dito, no, na may kinalaman ito dito sa ongoing na impeachment trial ni VP Sara. At mukhang gusto siyang tanggalin, no, dito sa impeachment trial para hindi na po siya makadalo, no, at makapagtanong dito sa mga witnesses, lalo na dito sa mga witnesses ng prosecution. At alam naman natin, nakita natin yung talagang questioning dito ni Senator Alan Peter Cayetano, no, sa mga witnesses na ipinresenta ng prosecution. So far talagang ang galing ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa mga pagtatanong na dito sa mga witnesses, no, ng prosecution. At sa aking palagay ay mukhang ito ang dahilan, no, para hindi na po siya maka-attend dito sa impeachment trial. At eventually itong vote nga, mga kababayan, na atin rin pong pinangambahan, no, na baka magbendalo po sila at baguhin nila itong mga threshold na ito, no, itong sinasabi nating 2/3 na imbis na 16 ay bawasan at bawasan nila yan, mga kababayan, dahil yung mga senador na hindi nila kaalyado ay ginagawa nila ng mga kaso, no, kagaya nga nila ni Marcoleta, sila Jinggoy na kulong na. At ito naman si Senator Alan Peter Cayetano, yung kanilang iimbestigahan ngayon, no. For sure yan, siya yung target dito ng NBI, mga kababayan, no. Kasi siya nga yung in charge noong SEA Games, mga kababayan. Although sinabi niya na wala siyang kinalaman dito sa pag-construct, sa paghanap ng kontraktor na siyang gumawa nitong mga facilities na ito dito sa New Clark City sa Tarlac. At sinasabi ng NBI na bilyon-bilyon daw yung hindi na liquidate, at itong hindi daw po dumaan sa bidding yung kontraktor, ay sa aking pananaw dito nangangamoy plunder ito, mga kababayan, no. At mukhang plunder yung ikakaso nila dito kay Senator Alan Peter Cayetano para non-billable ulit, no, at hindi siya makalabas ng kulungan hangga't hindi matapos yung kaso. So mukhang magiging Marcoleta 2.0 po siya, at Jinggoy Estrada, mga kababayan, no, itong si Senator Alan Peter Cayetano. At take note nga, naimbestigahan na po itong mga bagay na ito, itong mga issue na ito, no, about dito sa SEA Games noong 2019, at ngayon binalik na naman nila dito, mga kababayan, no. At mukhang talagang redundant na para sa aking opinion, no. Masyado na silang nagsayang ng panahon at resources ng gobyerno kung iimbestigahan nila ulit itong patungkol dito na tapos naman na pala, no, na binasura na ng ombudsman ito noon pa. At ngayon dapat yung pagtuon ng pansin, no, para sa akin ng NBI ay itong sa flood control nga, dahil hindi talaga matapos-tapos, biglang pinutol, no, yung kanilang pag-imbestiga nga dito sa flood control, mga kababayan. So ano pong masabi ninyo dito sa buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano, no, dito sa Malacanang, sa DOJ, sa NBI, na hindi masyadong halata daw yung kanilang mga galawan ngayon, no, sa pag-imbestiga daw nila dito sa anomalya daw noong 2019 Southeast Asian Games, no, na kung saan ay binasura na rin po yan ng ombudsman noong 2021, mga kaubayan. So ano po masabi nyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.